Magandang araw muli at ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at continue natin yung ating topic about the Redeemer God. So, ang talata natin ngayon o ang verse na pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Matthew 12:24 to 28. So, sabi dito, nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban, ang mga mamayan ay babagsak, at alinmang bayan ang sambahayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. So verse 27, kung gayon, nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Sa kanilang kapangyarihan naman, nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod. Ang ginagawa nila magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit, kung ako nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, itong verse na to is about nga, ang title nito is, Are you a defensive or offensive Christian? So, ano ba dapat yung maging ugali ng isang Kristiyano? It's either defensive or unoffensive. So, sa ating pag-aaral, sabi sa una nating katuruan, Satan has a united and well-coordinated kingdom. So, si Satanas ay may kanya ring kingdom. At syempre, siya yung nangunguna dito. At hindi niya ginadjudge yung sarili niya kasi siya yung hari doon. And ang ibig ko lang sabihin, si Satan pag nagtrabaho yan, siyempre sino ba yung target niyan? Tayo ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Tayong mga Kristiyano. At sabi nga ay 24/7 nakabantayan sa atin. Kaya kung minsan makikita nyo na talagang kapag umatake yan at inatake yung buhay pananampalataya spiritual natin, kapag mahina yung pananampalataya na mayroon tayo, ay talagang madadala tayo ng, sabi nga ay ng kanyang atake. Kaya mahalaga na talagang dapat ready tayo sa lahat ng bagay na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kagaya ng pagbabantay natin sa ating sarili, gano'n na mas lalo yung demonyo na talagang titingnan niya kung saang parte kanya maaatake. At kapag nakita ang kanya ng kahinaan, boom, doon talagang hindi niya sasayangin yung pagkakataon para manghina ka at para bumagsak yung buhay pananampalataya mo. So number 2, sabi dito, Jesus came to drive out demons by the Spirit. So ang Panginoon ay pumunta dito, sabi nga doon sa verse natin, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, dito sa number 2, Jesus came to drive our demons by the Spirit. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na meron si Satan, hindi niya magagapi yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Jesus. He never control our God. Dahil kahit gaano man kamakapangyarihan, mapanira ang demonyo, never niya na magagapi ang ating Panginoon. Kayang-kayang patumbahin ng Diyos ang demonyo. Dangan nga lamang na talagang ginagamit, talaga lamang na sabi nga ay nais niya nagapiin tayong mga sumusunod sa ating Diyos. Kaya dapat talaga yung hawakan nating maigi yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil darating talaga tayo sa time na susubukin tayo physically, emotionally, financially, at lalong higit sa ating mga spiritual na pamumuhay. Kaya dapat always ready tayo sa pwedeng mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos
andyan siya, nagagabay sa atin at mag-iingat sa atin. Basta ang gawin lang natin ay talagang magtiwala tayo, mag-focus tayo na tingnan ano ba yung kayang gawin ng Diyos, hindi yung kayang gawin ng ating mga kaaway. So number 3, sabi dito, the kingdom of heaven has already come and is subduing the kingdom of this world. So, yung kingdom ng ating Panginoon ay talagang andito na. Ang kailangan lang natin gawin ay sa pamuhay, gampanan, kung ano ba talaga yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, at huwag tayong paapekto sa kahit na anong pamambagay na may encounter natin na negativities dito sa mundong ito. Sapagkat sa Diyos ang kapahingahan, sa Diyos yung gabay at at talagang hindi niya tayo pababayaan once na magtiwala tayo sa ating Panginoon. So, patuloy lang tayo na magtiwala sa ating Diyos at ilaan yung sarili natin na hindi tayo magkaroon ng mga patay na oras para atakihin ang kaaway. Lagi tayong manalangin at dumalangin sa ating Panginoon na gabayan niya tayo sa araw-araw nating pamumuhay. And para naman po sa ating application, sabi dito sa una, so, sabi doon, beware of Satan organized attack. So, talagang maging alerto tayo sa lahat ng gagawing atake sa atin ng kalaban o ng demonyo. Sapagkat ang sabi nga, talagang kahit ang demonyo ay sumasamba at nangangatal pa. So, kailangan tayo na maging handa, kailangan tayo na mag-focus talaga doon sa salita ng ating Panginoon, at talagang dapat intact tayo sa ating Panginoon upang kahit pumatake man yung kaaway at takihin man tayo, ay talagang handa tayo na talagang yung ating pananampalataya, yung ating buhay ay nakalaan o talagang nasa ating Panginoon. So number 2, believe that Satan has no power over you. So maniwala ka lang talaga at magtiwala sa Diyos na kapag sumunod ka at nagtiwala sa ating Panginoon, never na madadala ka ni Satan o ng demonyo. At yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoon, panghawakan mo na walang magagawa ang kaaway. Panghawakan mo na talagang andyan, kumakapit ka sa ating Panginoon at hindi ka pagagapi sa Kanya. So, number 3, be both defensive and offensive soldiers of Christ. So, kailangan daw natin na maging defensive and offensive soldiers of Christ. Kasi minsan nagiging defensive tayo. Ito yung mga Christian na lulubog lilitaw, na kapag nakita ng mga pastor nila, talaga mag-explain na ito yung nangyari, ito yung ganyan, ito yung ganyan, ito yung ganyan. Pero sabi doon, hindi kailangan na maging defensive lang tayo. Kailangan natin maging offensive soldier of Christ. Ibig sabihin, yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano is to defense or to magkaroon tayo ng opensa laban sa kaaway, na kaya nating panghawakan lahat ng bagay, even the problems that we have, ay kaya nating, sabi nga, ay i-overcome sa tulong ng ating Panginoon. So, depensahan natin yung buhay Kristiyano natin at ilaban natin yung Diyos na meron tayo, na walang sino man ang makakagapi sa Kanya. Walang sino man yung makakapantay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, again, isang bagay na pwede nating iwanan sa inyo, isang tanong na pwedeng iwanan sa bawat isa na tagasunod ng ating Panginoon. Sabi dito, are you a defensive or offensive Christian? So, mas piliin natin na maging both. Sabi nga, kapag meron tayo nitong dalawang to, much better yung pananampalataya, yung pagiging pagkakaroon ng buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God will bless you more. Thank you.